Hi there mga kasinag! For today's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga sa mga pay and go machine. So, malamang sa malamang kaya ka nandito ay may problem ka na kinakaharap patungkol dito sa pay and go machine at probably itong video na to ay yung makakatulong nga sa'yo. So, bago tayo mag-start, mag-proceed muna tayo sa ating intro. Ang video na to mga kasinag ay patungkol nga sa mga pera na kinash in natin sa pay and go machine na hindi nga pumasok sa mismong account natin. So, itong video na to ay patungkol sa GCash kasi nung nakaraan ay naka-encounter kami ng problema na nag-cash in kami sa pay and go machine at hindi nga po pumasok sa mismong account. So, kung ganito nga rin yung problema na na-encounter mo mga kasinag ay panoorin mo hanggang dulo tong video na to, baka sakaling makatulong ako sa'yo. Story time muna mga kasinag, June 25 this year din. So, ilang months na yung nakakalipas kasi bare months na, di ba? Napakatagal kong mag-upload. Pero yun nga mga kasinag. So, yun nga, June 25, nag-cash in siya sa isang pay and go machine at 1K yung pera niya. So, pagdating niya doon, so sinet up niya yung machine and yung time na naibibigay na yung pera, yung libo sa machine mga kasinag is, ang ginawa lang ng machine ay kinain niya yung pera and then hindi siya nagbigay ng resibo at yung screen niya is parang bumalik dun sa unang setup niya, yung bago ka pa pumindot. So, ang nangyari, di ba, nakain yung pera. So, kinonsern niya yun sa may cashier doon sa may isang store ng Alphamart kasi sa Alphamart usually natin nakikita yung mga ibang pay and go machine. So, kinonsern niya yun sa cashier and then walang naitulong yung cashier kasi nga sasabihin niya na sa mismong machine yung may problem doon. So, after that scenario mga kasinag, gumawa kami ng iba't ibang paraan para nga makuha ulit or pumasok yung pera doon sa mismong account. So, bibigyan ko kayo ng 3 ways kung paano ba namin nakuha ulit yung 1K na kinain nga ng machine. Unang way mga kasinag, kapag ganito nga yung na-encounter natin, ay pwede nating i-check yung pera natin na kinain ng machine. Baka kasi pumasok siya dun sa pay and go wallet na tinatawag. Paano nga ba natin ma-check kung yung pera mo nga ay pumasok sa pay and go wallet? So, pupunta ka sa may kiosk and pipindutin mo yung top up wallet and then GCash. And then after nun, ilalagay mo lang yung phone number mo and then yung amount na kinain nga ng machine. After that mga kasinag, i-check mo or pipiliin mo yung pay and go wallet. So, that's the time mga kasinag na i-enter mo ulit yung mobile number mo and then i-click mo yung get PIN na button. So, yung OTP mga kasinag ay papasok yan doon sa number na nilagay mo and then i-enter mo lang yung PIN at matatapos na nga yung transaction. In some scenario mga kasinag, this method ay nag-work kasi nga nabasa ko lang din to sa comment section sa mismong page ng Pay and Go. So, kung sakali man na pag-check mo yung Pay and Go wallet mo, wala doon yung pera. What? So, kakabahan ka, di ba? That is the same scenario na nangyari nga po sa amin. So, upon checking the top up, the Pay and Go wallet, wala doon yung pera. So, ang nangyari, naghanap pa kami ng possible na ways. So, this is the second way na mai-recommend ko sa inyo para nga matry ninyo na makuha ulit yung pera na kinain ng pay and go machine. So, eto mga kasinag, yan yung mga number na pwede ninyong kontakin para nga magpa-assist sa kanila directly at masabi mo yung concern mo na yung pera mo nga mga kasinag ay kinain ng kanilang pay and go machine. So, nung nandito kami sa problem na to mga kasinag, yung kasagsagan ng problema namin to, na-realize ko talaga na yung pay and go machine napaka-low or napakapangit ng customer service nila kasi hindi, alam mo yun, yung hindi mo sila mahanap kaagad, hindi ka makakuha ng response kaagad, hindi ka kaagad makakuha ng assistance galing sa kanila. Yes, pwede nyo pong itry na kontakin sila sa kanilang mga Viber account, pero marami silang Viber account and hindi mo rin alam na kung saan doon yung pinaka-official. And
in some cases mga kasinag is nakikita ko pa sa Facebook or sa mga reviews, ganyan. Lalo sa page nila mga kasinag na sinasabi nga na pag chinat mo yung Viber nila is parang mga tao lang din yung nag-i-impersonate na sila nga yung Pay and Go, something like that. Basta napakapangit ng customer service ng Pay and Go. So, if you're watching this Pay and Go, 'di ba? Baka gusto niyo ayusin ng konti, 'di ba? So, ayun nga mga kasinag. Kapag hindi pa rin gumana yung mga number na binigay ko mga kasinag is eto na nga yung mga mismong ginawa namin para nga makuha namin yung pera. So, kung maaalala ninyo, June 25, yung sinabi kong date kanina. And then, June 26, nag-follow up ulit yung partner ko dun sa mismong Alphamart, dun sa mismong cashier, kung any update ba, kung ano ba yung gagawin, ganyan. Naisip ko kasi at that time, pwede kasing ilapit mismo yung concern natin dun sa mismong nangunguha or nag-ooperate dun sa mismong machine nila. Kasi di ba may mga operator, yung mga Pay and Go machine, na pumupunta doon, it's either monthly, di ba, para kunin yung mga pera, something like that. So, kung sakali man na ma-encounter nyo to, yun pa pala, pwede kayong magpa-assist sa mga yon. Kung matitsyempohan ninyo yung oras nga ng visit nila dun sa mismong store or sa mismong Pay and Go machine. So, yun nga, June 26, nag-follow up siya. And then, wala pa rin nangyari. So, alam mo yun, yung parang nawawalan ka na ng pag-asa until dumating na nga yung July 2. So, yung July 2 na nga mga kasinag, that's the time na nag-raise na ng concern si partner ko sa kanilang email. So, yung email mga kasinag, ipa-flash ko na lang sa screen na pwede rin naman ninyo silang i-email. So, yung pag-response nila dito is hindi rin ganun na mabilis. Talagang tiyagaan lang talaga sa pag-aantay ng response nila. So, yung pag mag-i-email pala kayo mga kasinag, sa unang email pa lang ninyo, erase na ninyo yung mismong concern ninyo. Kung ano yung nangyari, kung magkano yung pera nyo, ganun. Basta ikwento na ninyo yung buong pangyayari. And then, kapag nag-reply kasi sila doon mga kasinag, that's the time na hihingiin naman na nila yung mga information needed para nga assist nila kayo ng mas maayos. Okay? So, una is kailangan yung i-prepare yung mobile number na ginamit mo sa transaction, kung ilan yung amount nung pera, halimbawa 1K, and sasabihin mo kung ilang piraso siya. After nun, yung time and date nung mismong incident, terminal ID nung machine, ayan, and then scenario of the transaction. So, eto nga yung sinasabi ko mga kasinag na kailangan mong magbigay ng brief details or short details nung pangyayari, di ba? Huwag ka na gumawa ng parang essay. Basta yung masabi mo lang yung pinaka-focus mo and yung pinaka-concern mo. And kung may maipiprepare ka na resibo, something ganon, halimbawa man, nagbigay siya ng resibo, picture mo din yung resibo. And kung wala naman, pwedeng yung mismong machine na lang. And lastly, mga kasinag, eto nga po yung image of terminal ID nung mismong machine. So, yung terminal ID natin mga kasinag, pwede tayong magpa-assist sa guard kung may guard man doon sa store na pinuntahan nyo or sa mismong cashier or kung sino mang may authority na makapag-assist sa inyo doon nga po sa Pay and Go machine. So, basta kailangan po ninyo yung terminal ID and yung picture niya. July 2, yan po yung nakapag-email na kami. And then, July 3, mga kasinag, is nag-chat na rin kami sa Messenger. Kasi meron din po silang Facebook account or Facebook page na tinatawag. Pero yun nga, hindi mo rin mahahanapan ng napakabilis na assistance doon. So, again, mga kasinag, sinasabi ko to, kung maka-encounter kayo ng same problem dito, ay kailangan po ninyong magbaon ng maraming pasensya at maraming tiyaga. Diba? Kasi nga kung may tiyaga, may nilaga. So, ayun nga, kidding aside mga kasinag, yes, I do understand na pera yung nawala and kahit magkano pa yan, hindi naman natin ganun kadali na nakukuha yung mga pera. Pero yun nga mga kasinag, kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya at mahabang pagtsatsaga. Katapos namin na mag-chat sa Messenger, wala na kaming narinig na response after nun na ma-provide namin yung mga details sa kanila. Until dumating nga yung January 12 at bigla na lang may pumasok na pera nga po
doon sa account ni partner ko. So, yun nga mga kasinag, after 16 days, natapos po yung problem and nabigyan siya ng solution, di ba? May mga naka-encounter na ng ganitong problema at na-solve yung problem nila at hindi ko rin alam kung gaano katagal yung naging duration ng pag-check nila ng mga details para nga maibalik yung pera. Pero yun nga mga kasinag, since nag-work ito sa amin, di ba? So, 3 ways yung sinabi ko sa inyo, probably isa sa mga yon ay makatulong din sa inyo. Before kasi nag-try din ako mag-cash in sa mga Pay and Go machine, pero after nung incident na yon, X na talaga sa akin yung mga Pay and Go machine. Kasi marami namang ibang ways para makapag-cash in tayo sa GCash. And yun na lang yung piliin natin. So kung ayaw nyo maka-encounter ng napakalaking problema na mai-stress kayo ng bonggang-bongga, mag-aantay kayo ng 1 to 2 weeks, on almost a month, di ba? Month, pero 16 days yung na-encounter ko, di ba? So, kung ayaw nyong ma-encounter yung ganong problema, mga kasinag, wag na po ninyong gamitin yung Pay and Go machine for now, di ba? Nakikita ko kasi sa Facebook account ng Pay and Go, napakaraming concern na sinasabi doon and wala man lang nag-response. Hopefully, yung may-ari ng Pay and Go machine ay gumagawa siya ng action para nga ma-lessen yung problem na na-encounter na ganito. Kasi nga kung patuloy to na ganito yung mangyayari mga kasinag, feeling ko wala nang tatangkilik sa Pay and Go machine. So, feeling ko lang naman yun. That's just based on my personal opinion. So, ayun nga mga kasinag, kung nakaabot ka man sa minute ng video na to, ay thank you so much. So, ayun nga mga kasinag, bago natin tuluyang end ang video natin for today, I just want to thank you all mga kasinag. Just want to show my appreciation sa inyo, di ba? Kasi naman, na-reach na po natin yung 1,000 subscribers natin. Ayan, di ba? So, konting time na lang talaga, malapit nang ma-monetize tong channel natin. And I'm really, really sorry kung hindi tayo ganun na active nakakapag-upload, especially in the month of August, di ba? Wala talaga akong upload ni isa kasi I'm super duper busy sa month na yun. Patawarin po ninyo ako. But for now, mga kasinag, I will try my best. Yun na naman, nagsabi na naman ang atin yun na magiging active sa pag-post. Pero, ayan, ewan ko, tingnan natin. Pero hopefully, magawa ko, di ba? So, yun nga mga kasinag, thank you so much. Ayan, napakabilis ninyo. Parang nung kailan lang, wala pa akong 500, nasa 100 subscribers pa lang ako. Ngayon, nasa 1,000 subscribers na ako. And, ayun, malapit na talaga. Para ma-monetize tong channel ko, sa watch hours na lang yung kinukomplete natin. So, babalitaan ko kayo just in case na ma-monetize tayo and i-share ko yung journey ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala mga kasinag. So, yun nga mga kasinag. Thank you so much again. At kung naghahanap ka pa nga ng mga content na ganito, and kung may gusto man kayong i-request na content, mga kasinag, gusto nyong sabihin, gusto nyong pa-shoutout, ganyan. So, comment down below mga kasinag. At kung hindi ka pa nga nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, ano pang inaantay natin? Mag-subscribe ka na. Please lang mga kasinag. So, ay, nagmakaawa. Pero, yun nga mga kasinag, hanggang dyan na lang siguro. At kung naging masaya ka man sa content natin at naging helpful to sa'yo, ay please give this video a like and share mo siya kung may time ka. So, yun nga mga kasinag. Again, I am your Ate Aren. Ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload.